Yo guys, check kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Wednesday morning na sobrang tag-ulan mga loads pero may pasok pa rin mga idol kaya matindi ang mga balita natin ngayon mga loads, no? So ano na nangyari sa market natin? Kailangan pa ba nating ilabas ang camel natin o okay na ba? Nakahinga na ba? Ano ang mangyayari? So ayan ang mga balita natin. Medyo malupit ang news natin ngayon mga idol kasi merong alternative na pwedeng mangyari kung hindi man maipasa yung Clarity Act, no? Grabe yun mga idol, no? So ayan, malupit ang mga balita natin. So bago ang lahat mga loads, no? Sana pa-like ng ating video. Libre lang po ang like at syempre kung gusto niyo ng ganitong content, everyday news, update, crypto news, trending news, mga idol, global news. No, subscribe na kayo sa ating channel at click yung notification bell. No, so ayan, libre lang din po 'yon, mga lods. No, baka next year, baka may bayad na. No, pero ngayon libre pa, hanggat libre pa. So ayan, umpisahan na natin. Bago ang lahat, mga lods, check muna natin yung chart natin. So ayan, medyo nako, kailangan ko pang mag-login. Pero update muna tayo bago ang lahat, no? So, medyo positive tayo sa ating mga position kahapon. Di ba, position tayo sa Doge at sa XRP. Sa XRP, medyo okay tayo, mga idol. Sa Doge, ganun din naman, no? Positive naman. So, mamaya tayo magre-login dito. Okay, so dito na tayo sa balita natin. Bakit ba medyo nagkaroon ng konting uptrend sa day natin? Medyo nagkaroon tayo ng konting green. Mga idol, bakit ba? Kasi sabi ko sa inyo kagabi, magkakaroon tayo ng CB Consumer Confidence. Di ba? Ayan, no? At sabi natin, kasi ang forecast nito, ay ang previous nito is 92.2. 'Di ba kahapon, kay kagabi kung napanood niyo yung balita natin kagabi, once na bumaba yung result nito, magiging positive tayo. Pero kapag nag 92 lang flat o 91, medyo may negative, no? Bumaba, pang. So, ibig sabihin mga idol, mas lumaki yung chance na magkakaroon ng rate cut dahil dito sa resulta na 'to, 'di ba? So dahil doon, medyo nagkaroon ng positive effect sa market. Okay? At mamaya naman, 2:00 ng madaling araw, mamaya na 'to mga idol ang ating FOMC, no? So grabe 'to. Grabe 'to, mga idol, magkasunod tayo, no? So nagkaroon ng kumbaga nakadagdag lang naman ng konting percent na mag-rate cut, pero hindi natin ni-expect na mag-rate cut ngayon, hindi rin natin ni-expect na magre-rate hike, no? Mamayang madaling araw. Siguro ang i-announce dito ni Kevin Warsh is magpo-post, mga lods, no? Stable lang siya, pero ang aabangan dito is yung kanyang comment, no? Kung hawkish ba siya o dovish siya, doon magre-react yung market. So ayun yung abangan natin mamayang madaling araw. Nako, mapupuyat na naman tayo nito. 2:00 ng madaling araw 'to, mga lodi, no? So hintayin natin kung ano yung mangyayari diyan, mga idol. Okay? So dahil nga nung mga nakaraan, medyo nagkaroon tayo ng mga paglaglag, no? US, yung S&P 500 bagsak, yung KOSPI ng South Korea bagsak, Bitcoin bagsak, Japan, no? Bagsak din, mga lodi. Sabi nga dito, everything is crashing. US chip stocks crash overnight. Nvidia fell 4.4. Micron dropped nearly 5%. SanDisk crashed more than 10%. Now Asia is collapsing too. Japan, Nikkei is down over 4%. South Korea, KOSPI crashed 10%, triggering another circuit breaker. Bitcoin also crashed below 63,000. Here's why. Ito daw yung reason. China has started producing its own advanced chip-making machine, reducing its dependence on ASML and threatening the global chip supply chain. Kasi nga mga idol, yung China gumagawa na ng sarili nila at natatakot yung iba na hindi lang kalabanin, kundi baka mahigitan pa sila ng China, mga idol. At the same time, Nvidia, 750 billion deal wave is raising fears. Diba? Tatakot sila that AI companies are financing the same customers buying their chips. No? Parang maunahan na sila ng China. And the biggest risk is still ahead. The Fed meets tomorrow. Ito nga yun, no? Yung mangyayari mamaya madaling araw. The rate hike odds surging
from around 16% to nearly 38% in just 1 week. Bitcoin is already reacting. BTC crashed below 63,000 as trader priced in a much higher chance as another rate hike. Microsoft, Meta, Apple, and Amazon are also reporting earnings within the same 72 hours. Citadel Securities is now going further, calling for a surprise Fed rate hike this week, arguing Chair Kevin Warsh will move to strengthen his inflation-fighting credibility even at most or as most economists still expect a hold. China, the Fed, and the big tech are all hitting the AI trade at once. The next 72 hours could decide whether this is a correction or the start of a much bigger crash. No, ayun na nga to mga lods, no. Pwedeng ito is baka mag-correction na o correction lang to at bumalik na tayo sa uptrend or hindi to correction, talagang palaglag tayo. Ayun yung pinaka kinakatakutan ng lahat lalo na mamaya pagsalita sa ng FOMC meeting mamayang 2:00 ng madaling araw. Ayun yung aabangan natin. Oh my goodness yun mga idol, no? Napakadelikado niyan. At hindi lang ito yung mga nagda-drop ngayon Hindi lang S&P 500, hindi lang South Korea, hindi lang Bitcoin, hindi lang Japan. Pati ito, mga idol, gold and silver. Nearly $900 billion has been wiped out from gold and silver in just 36 hours. Grabe, imagine 36 hours mga idol, $900 billion. Gold is down 2.41%, erasing roughly 680 billion. Silver is down 5.66%, wiping out another 190 billion. All while war risk, inflation fears, and market uncertainty are rising, no? Ito nga kasabi nila safe haven daw yung gold at silver, pero kitaan nyo naman bagsak din mga idol, 'di ba? So, ang daming bumabagsak ngayon mga lodi. Ano ba, kaya nyo pa ba mga idol? Kaya pa ba ng powers nyo? Okay, o ito pa, hindi lang crypto yung bumagsak, pati missile mga idol. Alam nyo ba na merong 5-day ceasefire ang Iran at Jordan? Pero natapos na yon kanina. 'Di ba? Natapos na yon dahil Iran launch ballistic missiles. Alam ko 5 yan. 5 ballistic missiles at a US base in Jordan, ending a 5-day pause in strikes, no? So dahil diyan mga idol, dahil kumbaga, anong tawag doon? Tinapos na ng Iran ang kanilang 5-day ceasefire, tumaas ang presyo ng langis. Okay? Biglang tumaas. Oil price hike. Oil prices rise 5% after Iran launches surprise attack on US base in Jordan. No, grabe. From 78 mga idol, biglang umabot na ng mga 83 agad, no? Yung presyo dito ng langis, no, dahil sa pag-atake lang na yun Pag-atake lang na yun ng Iran sa Jordan mga idol. Pero sa US base yun Kumbaga US base sa Jordan, inatake ng Iran. So ayun na, pinutol na yung kanilang 5-day pause at bumakbak ulit ang Iran sa Jordan. Grabe mga idol, no? Grabe na ngayon. Puro, kumbaga, ito yung mga panahon na uncertainty yung kumbaga FUD, fear, uncertainty, and doubt ang mararamdaman mo sa market. Hindi mo alam kung ito na yung bottom, di ba? Pero pag nakikita mo yung mga balita, parang meron pang mas ilalalim pa to, di ba? Parang meron pang mas ilalalim dahil ganito yung nangyayari, mga idol. Ang hirap nito, mga lodi, saan tayo lulugar? Okay? So, buti pa to. Buti pa yung Russia, mga idol, no? Russia is pushing their own Clarity Act to regulate crypto trading. Every other country is going all in crypto while US Senate keeps delaying the regulation. Mga lods, at sa tingin nga natin medyo malabo ngayong taon daw maipasa, marami nagsasabi, no? Pero marami rin namang umaasa na maipapasa ngayon, pero parang 50-50 mga idol. Imagine buti pa yung Russia, Japan, South Korea
Ano pa ba yung nabalitaan natin nung ano, na meron na silang regulation, Hong Kong ba yun? Nakalimutan ko na eh. Basta marami ngayon, no? Yung UK, solid na rin yung UK. Pero etong US wala, mga lodi, dahil yung mga tao, no, galit kay Trump. At iniisip nila na kapag pinasa nila yung Clarity Act, makikinabang si Trump dun. Si Trump lang yung iniisip nila, hindi nila iniisip yung mga ah, ordinary retailers o yung mga investor, no? Dahil galit sila kay Trump, pipigilin nila yung batas na maganda sa tao sa lahat. Mga lodi, ganun yung sa kanila, no? The Bank of Russia has developed the first draft regulations for launching the cryptocurrency market in the Russia. So, sana all Russia, mga lods, no? Sana all. O, ano pa? Eto na, Bank of America expects the Fed to hold. Ito yung pwede mangyari mamaya madaling araw. To hold rates in July, saying a hike would be unprecedented. Kumbaga, hindi negative, parang naging OA tayo kung mag-rate hike tayo. Per Yahoo Finance, markets price just 10 basis points of tightening. A surprise hike could raise expected 2026 tightening from 45 to 60 basis points. Bank of America remains bullish on the dollar and expects the treasury yield curve to flatten. Paano kung nag-surprise rate cut, no? Ay, ang sarap nun. Hindi kasi sabi ni Trump, kailangan rate cut eh. Di ba alam niyo naman kung bakit inupo dyan si Kevin Warsh? Kinupo ni Trump dyan si Kevin Warsh para mag-rate cut. At naging positive naman yung ating CPI at PPI at kagabi yung consumer confidence naging pabor naman para mag-rate cut. Malay nyo, 'di ba? Babigla tayong mag-rate cut nang di natin nalalaman diyan. Biglayin tayo ni Kevin Warsh, matutuwa si Daddy Trump niyan. Nako, pag tayo nag-rate cut bigla, matutuwa si Trump, maraming matutuwa, aangat yung market, mga idol, sa tingin ko, pero maraming magagalit kay Kevin Warsh. Maraming magagalit sa kanya na parang sasabihin na sinunod niya si Trump. Parang ganun, mga idol, no? Pero ano sa tingin nyo? Baka mag-post din eh. Pero kung rate hike yan, nako, putik yan. Durog tayo, pupulutin tayo sa kangkungan. Pag biglang nag-rate hike yan, sa kangkungan tayo pupulutin, mga idol, no? So, mas safe na sabihin na post. Pero mas bullish na sabihin na magre-rate cut siya. 'Di ba? So, ganun yun, mga idol. Abangan na lang natin mamaya madaling araw. Grabe, 20, ano lang to? Yan, 24 hours na lang. Hindi. 12, hindi. Ba't 16. 16 hours na lang, mga lodi. Mag-aano na tayo. Oras na lang ang binibilang. Mga lods, ay madidesisyonan na ang tadhana nating lahat mamaya ni Kevin Wars. Abangan natin yan. Pero dito, usapang Clarity Act tayo. Congressman Mike Haridopoulos, gulpit ng ano yun, pangalan yun, no? Si Mike Haridopoulos shows support for the Clarity Act. This is about making sure the American markets are the premier markets in the world. No, Democrats will play politics, abuse the privilege of delay and deny the American voter that they want. No, kumbaga, ang piniperwisyo ng Democrats dito is yung mga voters, no? Dahil gusto nga ng mga voters na ipasa yung Clarity Act. Okay? So ano pa? Si Senator Ruben Gallego at si Tom Tillis are finalizing a bipartisan ethics counter offer on the Clarity Act, aiming to send it to the White House within days per politiko. So ito bullish din silang dalawa, mga idol, no, na may send nila sa White House o sa table ni Trump ang batas, no, na Clarity Act para pirmahan ni Daddy. O ayan na. Maraming bullish, kaya lang marami rin bearish eh. At ito yung isa sa mga pinaka solid na news ngayon. Salamat kay sino ba nag-news na? Si Dams, tama ba? Si Dams O2, na sabi dito, mga idol, ni SEC Chairman Paul Atkins, no? Sabi niya, ready, willing and able
to write crypto rules without Clarity Act. So kung hindi man maipapasa ang Clarity Act, mga lodi, gagawa sila ng mga rules nila. SEC Chairman Paul Atkins said the Commission is prepared to craft crypto regulations under existing authority if Congress fails to pass the Clarity Act. He stressed, however, that a statute is still needed to future-proof the rules and give lasting direction. Hindi lang yan, mga lods, no? Sabi dito, if Clarity Act stalls, the SEC and CFTC are already advancing Project Crypto. No, kung hindi man may pasa ngayon ng Clarity Act at magkaroon ng recess, gagawa ng paraan ng SEC at CFTC para magkaroon ng sarili nilang rules o kung ano man, magsusulat sila ng batas nilang sarili. A joint regulatory effort aimed at delivering a meaningful portion of the market structure framework through rulemaking rather than statute. Tama. Statute. Okay? Sasabihin sa akin, statute eh. It's not the same as legislation. No? Hindi nga naman siya katulad sa Clarity Act, but it's a real progress. I track one of the key pieces, crypto assets rulemaking offers sales exemptions and safe harbors here. So ito yung iba, parang nagbigay sila ng example. Pero ang pinaka-main dito, mga lodi, ang pinaka-point dito, kung hindi man may pasa ng Senate, no, yung Clarity Act ngayon, no, bago mag-August 7, gagawa yung SEC at yung CFTC, no, kasi ayun naman pinaka-importante, mga lods eh. Sa SEC kasi kung sa crypto lang ang tatanungin, SEC at CFTC talaga yung parang tinitignan diyan. So, gagawa sila ng sarili nila para meron silang sariling rules o malinaw man kung ano man 'yun, no, na mga isusulat nilang batas para sa crypto. So, napakaganda nun, no? Sabihin na natin hindi, sabi nga rito, it's not the same as the legislation but it's a real progress, no? So, pero syempre mas gusto pa rin natin yung Clarity Act na may pasa, mga idol. Pero maganda na yung sinabi dito ni SEC Chairman Paul Atkins, mga idol, na syempre at least, 'di ba, binibigyan nila ng hope pa rin, no? Yung mga yung crypto market, okay? So, eto naman, last news natin pagdating sa crypto, sa XRP, Bank of America has been doing 100% of its internal transaction with XRP. Sabi dito, sabi ni David Stryszewski just disclosed it's live that XRP was the second largest cryptocurrency before the lawsuit and Ripple was doing all of Bank of America's internal transaction. So yung Bank of America mismo. Do you now realize why everyone stays silent when they have to talk about XRP? JP Morgan, BlackRock, Build, and all the big names are already using the XRP ledger. Even tokenized stocks and commodities have landed on XRP ledgers. Something huge is being planned. The Clarity Act is the legal floodgate. So ayun na kasi hinihintay eh. Yung Clarity Act, mga lodi, bago ang lahat. No? Kumbaga ginagamit na nila yan. Once na, may pasa yung Clarity Act, doon na nila i-announce yan. Ayun yung parang sinasabi dito, mga lods, no? O yun, no? And then ito naman, isa sa last news natin pala to. The Trump administration to ban Chinese humanoid robots, robot dogs, and Chinese-made power equipment used in AI data centers. The move aims to protect the US AI supply chain from data theft and cyber attacks. The FCC plans to bar imports starting tomorrow. So, yung mga produkto galing China na mga AI, robots, robodog, o kung ano man na ginagamitan ng advanced something technology na AI, binaban o ibaban ni Trump, no? Syempre nga naman, mas maganda yun sa kanila kasi hindi rin natin alam kung ano yung maging epekto ng mga robot o AI na galing sa China sa US eh. 'Di ba? Baka ma-breach sila or something. 'Di ba? Meron nga ako naalala noon eh, sinasabi nila na pag bumili ka ng kahit na ano sa China na gamit na merong Wi-Fi connect na pwedeng i-connect sa Wi-Fi. Meron nga daw doon, mga lodi, yung parang map na merong Wi-Fi. Pag daw yun nasa bahay mo, mga idol, tapos sa galing China, parang makokonek ng China yung gadget na yon. Pag nasa bahay mo yon,
parang mata-track niya lahat ng mga may internet do'n ta's mapapasok niya, parang gano'n, eh, nakalimutan ko na, eh. Pero gano'n 'yun, matagal ko na ano 'yun, eh, nabalita 'yun. Naalala ko lang ngayon. So, lalo pa yung mga advanced robots, 'no, yung mga robo-dogs tsaka power equipment, 'no, na used in AI data center. So, talagang iba-ban 'yan ni Trump. Okay. So, ayun mga lodi, 'no, overall mga idol, sa ngayon kasi, medyo goods naman tayo sa ating, 1 hour sa day natin, pero sa 1 hour natin nagko-correction tayo ng konti, 'no? Sa ating, magre-relogin na kasi ako dito mga lods. So, sa Doge natin, ayan medyo nagko-correction nga, 'no? Ito yung Doge natin, sa XRP natin, sa XRP ko. Nasa 1.07 tayo. So ayan, 'no, goods naman mga lods, 'no. Sana bago FOMC mamaya medyo makaangat na tayo. Ayun lang yung hiling ko, eh, kasi kapag nakaangat na tayo mamaya mga idol, magkaroon man ng konting, galaw, hindi naabutin yung ating, liquidation, 'no. Kasi kung mababa tayo mga lodi, nandito tayo sa malapit sa liquidation, 'di ba? Tapos biglang, nagwasiwas mamaya sa FOMC, aabutin talaga tayo niyan, mga idol, 'no. So mas maganda ngayon pa lang medyo bumelo na tayo pataas, 'no, umangat na tayo banda dito, ayan. Para kung, sakaling, magwasiwas man mamaya mga lodi, eh, hindi na abutin yung kung saan tayo nakaposisyon, 'no, nage-gets niyo ba mga idol? So dito siya magwasiwas, nasa ilalim lang tayo, okey lang yun, hindi tayo abutin, 'di ba? Pero kung magwasiwas siya na malapit sa atin, delicates. Delicates mga idol, 'no? So grabe kapagka gano'n sa tingin ko malapit na, kung magte-take profit na ako, mag-aabang na lang ako pagka gano'n mga lods, 'no? So ayun yung ating news ngayong umaga mga lodi. Sana na-enjoy niyo, sana like niyo yung video natin. Subscribe kayo, click yung notification bell. Check niyo lahat ng mga link diyan sa baba ng description, makakatulong sa inyo lahat 'yan mga lods. So kita-kits tayo mamayang gabi, 'no? Sabay-sabay tayong maghintay mamayang gabi mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo mga kapatid at What's up? Subscribe to Clubs Gaming at subscribe to Jadwa. If you want to subscribe to me, it's link in description. I forgot. No more House of Leather. bye-bye.